Pagpalang araw po, kaibigan. Ito po yung kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, dito po tayo sa barangay 105, dito sa building 24. Wala nang mag-iingay kasi Building 24 ito sa tahanan po ni Brother Archie, Sister Kim, ano? Tuwing Sabado po, dumadalaw tayo dito para magbahagi ng mabuting balita o salita ng Diyos sa kanila at binibidyo po natin kasi the purpose is para naman yung mga mahilig sa social media, sa YouTube, makakapanood po sila, no? Meron tayo nga ako na Biblia ngayon. Itong Biblia ito galing po sa kanila kay Brother Archie. Yung pinamimigay ng ano ba sa mga Gideon International. Ito, Gideon International. Kaya binigay niya sa akin kung saan man nanggaling. Salamat sa Diyos. Meron tayong nagagamit na Biblia. Pero bago tayo papalaw, siyempre, tayo muna ay mananalangin. Panginoong Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Buksan mo po ang mga puso sa isipan natin. Gayon din ang mga manonood ng video na higit po nilang pagkinabangan o Diyos ang iyong turo at aral mula sa Biblia. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Itong binabanggit ni Jesus dito, yung uling saklong dito po sa Gawa chapter 26 sa verse 18. Yun lang ang kukunin natin, yung second paragraph. Hindi na po natin kukunin yung lahat, ano. Ang nakalagay po kasi dito ay sabi ni Jesus, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Ang tao po pala nagiging banal dito pa lang sa ibabaw ng lupa. Hindi po kailangan mamatay muna ang tao at saka idideklarang banal. Alam niyo naman siguro kung anong ibig sabihin. Sa simbahan po ng Roman Catholic Church, kung inyong mapapansin, ang ginagawa po nilang santo, yung mga santo papa. Nakapagtataka habang nabubuhay sila, ang tawag nila sa kanila, Santo Papa. Hindi ba santo na sila? Yung leader na simbahan, Santo Papa. Pero bakit pag namatay na po siya, at ang requirement, kailangan makagawa siya ng 5 himala. Magbuhat nung mamatay siya. Merong magpapatotoo ng mga tao na sila'y dumalahin kay Santong ganito at nagimala sa buhay nila. At kapag meron ng 5 na deklarasyon na ganon, ay idideklara po nilang santo sa pamamagitan ng ng kanilang seremonyas. Ganon po ang ginagawa. Kaya nagiging santo na po siya after ng 5 himala. Pero sa kasaysayan ng Biblia, ang pinakamabilis na naging santo po ay walang iba kundi Santo Papa, si Pope John II. Hindi pa siya nakagawa ng 5. 2 lang yata yung nagpatotoo na nakagawa siya ng 2. At Tibano, ginawa siyang santo. At ang kasabay niya po si Santo 23 na matagal ng patay. Pero sa kasaysayan ng simbahan, ang pinakamatagal na nanunungkulan bilang Santo Papa ay walang iba kundi si Pope John Paul II. Ano po? Kaya nakapagtataka lang, nung nakagawa lang yata ang 2 himala, ginawa na po siyang santo. Okay, sa Biblia, sabi ni Jesus, yung sasampalataya sa Kanya. Ulitin natin ha. Sabi, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Yan, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. Isipin nyo, tao yan. Pero ginagawang banal ng Diyos. Bakit? Kasi po, napatawad na ang kanyang kasalanan.
Kasi hindi po pwedeng maging santo ang isang tao na hindi po napapatawad ng kasalanan. Tandaan niyo po yan. Hindi po pwedeng maging santo ang isang taong may kasalanan pa. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus nung after ng kanyang baptism sa Jordan River, ganito po ang kanyang sinabi sa mga tao. Chapter 7. Basahin natin Ganito ang sinasabi niya after na si mabautismuhan ni John the Beloved sa Mateo 4:17. Magmula noon, nangaral si Jesus. Ang sabi niya, pagsisiyan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Para pagharian po pala tayo ng Diyos, ang sabi ni Jesus, magsisi at talikuran ng ating kasalanan. Yan, dyan po magpapasimula ang pagiging santo ng isang tao. Kailangan po makapagsisi po siya ng kanyang kasalanan. Ibig sabihin, magko-confess ka sa Diyos, aamin ka. Hindi po pwedeng, Panginoon Diyos, patawarin mo na ako Hindi po ganon. Kailangan babanggitin mo po yung mga naging kasalanan mo. Sino ba nakakalam yan? Di tayo kung ano mang ginawa nating kalokohan. Kaya sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin, magre-repent po tayo o aamin tayo sa mga kasalanan natin. Tandaan niyo po yan, aamin tayo sa mga kasalanan natin. Hindi ba ganyan ang maging sa hukuman po Hindi ba sabing ganon? Ba't mo siya dinimanda? Kasi po ganito. Anong sasabihin ng judge? Okay, ganitong gagawin natin. Umarap muna kayo sa mediation. So pupunta kayo sa mediation ngayon. Ang gagawin ng mediation, naayusin kayo bago kayo marap talaga sa hukuman. Sa mediation muna kayo. Nung araw walang mediation ngayon meron na. Iharap muna kayo sa mediation. Pero mga judge din naman po yun, mga retiradong judge ang tumitingin doon. Doon pala sa mediation, sometimes nagkakapatawaran na po kayo. Kaya hindi na po kayo tuluyan pupunta sa korte. At hindi na kayo gagastos. Alam nyo, mahal po ang gastos sa korte. Pagiging abogado, profession yan. Pero ngayon hindi na po siya profesyon. Anak buhay na. Isipin mo, kada galaw ng abogado, may bayad. Kada hearing, may bayad. Kaya hindi na po siya profesyon ngayon. Anak buhay na po siya. Kaya kung minsan ang sabi ng mga tao, ang hirap naman. Ang hirap naman. Talagang ganun po, Kasi mahal po yan at maraming perang ginugugol bago matapos ng abogado. Okay. Ang sabi ng Panginoong Yesus, sa inyong pananampalataya sa akin, patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Ngayon, bakit po kailangan na mapatawad ang ating kasalanan? Kasi po, ang sabi ni Pablo, lahat tayo nagkasala sa Diyos. Sa Roma 5:12, yung uling pangungusap lang ang kukunin natin, Kasi yun lang naman ang pinupunto natin Hindi na natin bubuhin yung talata, bagamat ganun din pa rin, Ito sabi niya, chapter 5 verse 12 ng Roma. Sabi ni Apostol Pablo ay ganito nakalagay, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat ng tao nagkasala po. Walang taong walang kasalanan. Kapag diniklara mo, ay ako wala naman akong kasalanan May mga tao pong ganyan, baka akala nyo na sa kanilang sariling pagmamatwid na sinasabi nila, wala akong kasalanan. Alam nyo, napakapangit ng kahulugan yan. Merong kahulugan po sa Biblia yan, baka akala nyo. Kapag kayo mismo nagsasabi kayo na wala po kayong kasalanan, ganito po nakalagay. Ayon naman kay Juan
Sa unang 1, ganito po ang mababasa sa chapter 1 verse 9. Ito po ang nakalagay ay 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Di ba hindi maganda? Kapag pala sinasabi ng isang tao siya ay walang kasalanan, anong sabi ni Juan? Ginagawa mong sinungaling ang Diyos. So ibig sabihin ng Diyos pala nagsasabi na makasalanan tayo, kaibigan. At anong sabi pa ni Juan? Wala ang salita ng Diyos sa iyo. Parang ikaw si Satanas. Bakit po? Parang kagaya ka ni Satanas. Sapagkat sabi ni Jesus kay Satanas, ganito po ang sinasabi niya, si Satanas po wala ang salita ng Diyos. Tingnan nyo ang sinabi ni Jesus. Kaya pag tayo po ay nagsasabing wala tayong kasalanan, para tayong clone ni Satanas. 1:8-44. Ito, basahin natin. Anong nakalagay? Sa uling pangungusap na lang, puro uling na lang kinuha. Ilan kasi pinupunto natin, Hindi tayo nagbaba, baka sabi, ay, binabawasan mo. Hindi po, kaya nga sinasabi ko yung kinukuha lang natin, yung ating pinapaksa. Anong sabi dito sa isang talata, ano sabi ni Jesus? Ganito po ang sabi niya, kalaban ng katotohanan at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan. Ano po yun? Salita ng Diyos. Hindi matatagpuan ang salita ng Diyos kay Satanas. Kaya yung nagsasabing, ay ako, wala naman akong ginawang kasinungalingan o pandaraya o whatever, ano yung pagtutuwid nyo, pagmamatuwid nyo. Sabi niya, ginagawa mo sinungaling ang Diyos, sabi ni Juan, at wala yung salita sa iyo ng Diyos. Gayon din po si Satanas, wala siyang salita ng Diyos. Bakit? Isipin nyo, nung nakainkwentro na si Jesus, tingnan nyo ang salita ni Satanas kay Jesus. Doon sa Mateo 4:4, meron tayong babasahin dito. Anong sabi ni Satanas kay Jesus? Tandaan po natin yung chapter 4, nagayuno po si Jesus ng 40 diyas. Gabi at araw, walang kain yun. Kundi puro panalangin lang. Ito, ang sabi ni Satanas sa kanya, ang nakalagay dito ay ito. Sa 4:3 ng Mateo, dumating ang manunokso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos. Kita nyo? Kung ikaw ang anak ng Diyos. Kasi wala talaga sa kanya ang salita ng Diyos. Kung meron lang siya salita ng Diyos, alam niya kung sino si Jesus. Anak ng Diyos na buhay yan. Pero ang sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, kita nyo? Di po ba? Kaya po itong tayong mga tao nagkasala nga tayo dahil sa kagagawa ng dyablo. Hindi tayo nagkasala dahil gusto natin ng kasalanan. Lahat po tayo ay biktima lamang ng dyablo. Bakit? Ito na lang sa normal, walang Biblia. Meron po bang gustong gumawa ng kasalanan? Magtanong kayo, maging sa inyong mga kakilala, tanongin nyo sila. Gusto mo bang gumawa ng kasalanan? Ano sinasabi ng tao? Hindi, wala. Pero bakit sila nakakagawa ng kasalanan? Yan po. Bakit sila nakakagawa? Dahil po kay Satanas. Si Satanas po ang author ng kasalanan. Siya ang author ng kasalanan. Kaya sabi ni Jesus kay Satanas, isa kang sinungaling. Dinadaya niya po ang tao sa babaw ng lupa. Lahat tayo dinadaya ni Satanas. Kaya kailangan po natin ang pananampalataya kay Jesus. Pag sumampalataya tayo sa Kanya, alam niyo po ba nung magiging outcome? Meron na po tayong tagapagtanggol kay Satanas. Unang-una, hindi naman po natin nakikita si Satanas. Unang-una, siya po ay espiritu.
Pag sinabing espiritu, walang laman at dugo. O paano makikita si Satanas ngayon? Di po ba? Kaya kung minsan sa mga pabiro ko sinasabi, o tignan nyo yung katabi mo ha, baka si Satanas yan. Pabiro lang naman. Di ba? Pero kapag ang buhay mo, sinuko mo kay Jesus, anong sabi ni Jesus? Doon sa 28 ng Mateo, ito ang kanyang pangako. Uli na naman yun ha. Hindi natin pinuputol. Kasi yun lang naman ang gusto natin. Anong sabi niya? Sa chapter 20, dun sa uling pangungusap, ang sabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. No. Pagkasama mo si Jesus, hindi ka na magagalaw ng dyablo. Eh bakit? Hindi natin nakikita ang dyablo, pero si Satanas ay si Jesus, nakikita niya. Kasi nga espiritu si Satanas at ang Panginoong Yesus espiritu din po siya. Kaya nakikita niya, kaya minsan sinabi niya, nakita ko nahulog ang lintik. Nakita niya nahulog si Satanas. Isa sa mga title ni Satanas yung lintik. Nakita niya. Nakita niyang nahulog. Kesa sa bumagsak, di natural dito po sa lupa. At anong ginagawa niya sa lupa? 12:9 ng Revelation. Dinadaya niya ang mga tao. Di po ba kumisan? Naalala ko ito, confession lang konti. Na nasa Baguio po kami. Andun ako nagtatrabaho. Minsan nagbabayad na po ako sa counter. Siyempre wala pa naman ako pananampalataya nun eh. Nakita ko yung stapler po sa counter, medyo maganda. Tinulak ko lang ng bagyan ganyan, nahulog doon sa bag ng kasama ko, kay Islaw. Yan ang ibig ko sabihin. Kumisan, nangyayari po yan sa buhay natin. Yun ang sinasabi ni Pablo na, kaya ko po nagawa yon sa kawalan ng pananampalataya. Tignan nyo yung confession ni San Pablo. Dito sa unang Timoteo, ganito ang kanyang pag-amin. Ako yun po, nagawa ko talaga yun, alam ko yun eh. Dahil sa kawalan ng kaalaman po sa tungkol sa Diyos. Lahat naman tayo, ganyan naman tayo eh, di ba? Sa kawalan nating alam sa patungkol sa Diyos, kung anong ginagawa nating kalokohan, di ba? Ito, nasabi ni Pablo, dito sa unang Timoteo chapter 1 verse, ito, hanapin lang natin yung mismo sinabi ni Pablo ganon, na kaya siya nakagawa ng dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ito nakalagay sa unang Timoteo, ito hinanap ko lang ako, yun lang mismo portion na yon. Ito, dahan-dahan lang. Anong sabi niya? Inirang niya ako upang maglingkod sa kanya, bagamat noong unay nagsalita ako ng laban sa kanya, bukod dito, inusid ko siya. Nilay, sa kabila nito, kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ng aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa kanya. Lahat na nagawa ng masama ni Pablo, hinahanap niya po yung mga tagasunod ni Jesus. Kahit saan niya makita, dinadala sila, pinaparusahan, pinakukulong at pinapatay. Nilalahit niya si Kristo, kinakalaban niya si Kristo. Anong pagtatapat niya? Nagawa niya yon sa kawalan ng pananampalataya. Lahat naman po tayo ganun tayo eh. Sa kawalan ng ating pananampalataya, kaya po tayo nakakagawa ng hindi maganda. Aminin na po natin yan. Nag-aral man tayo o hindi, mayaman man tayo o hindi. Yan ang totoo. Kailan lang tayo nagkaroon ng pananampalataya na may dumating po sa ating buhay salita ng Diyos. Nang simula po na pangaralan tayo, doon po binuksan ng Diyos ang ating isip at ang ating puso. Kaya po tayo nanampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Bakit?
Kaya kung nung araw, wala naman akong panahon sa Diyos eh. Sa totoo lang, dinadahanan ko lang yung simbahan. Doon sa Baguio ko nakatira, no? Pag nagkamali ako, meron ko nagawang kasalanan sa trabaho, takbo ako kagad sa simbahan. Nagsusumbong na ako sa Diyos. Diyos ko, patawarin mo ko. Sa mga nagawa ko. Ano yan? Yan nga po kawalan ng pananampalataya sa Kanya. Pero nung matutunan na po natin ang salita ng Diyos, anong ginawa natin? Niyakap po natin ang aral ng Panginoong Yesus. Niyakap natin, sinunod natin, ipinamuhay natin, kaibigan. Kaya nung sabi ni Jesus, dito ka pa lang sa lupa, ay, balikan natin yung teksto natin. Anong sabi niya? Sa 26:18 ng Gawa. Kasi po nung araw, may nagtanong sa akin kasi sa social media. Okay? Anong ba nakalagay dito sa 26:18 sa huling pangungusap? At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Pinapaging banal. Bakit? Habang nabubuhay tayo dito, mabuhay tayo sa salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, yan po ang bumabanal sa atin. John 17:17. Baka banilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Baka banalin. Hindi lang basta ginawang banal, baka banalin. Nung araw, mayroon po nagtanong sa akin. Sabi niya, ikaw ba? Banal ka? May nagtanong sa akin ng ganyan. Alam niyo, nung sagot, oo, banal ako ayon sa Biblia. Nilatagan ko siya ng talata. Magboto, hindi ko na sa... Wala na. Ano pa bang i-argumento niya sa akin? Nilagyan ko ng talata ng Biblia. Kaya yung banal po, taong nabubuhay, present time. Kaya yung salita ng Diyos, anong sabi niya sa Mateo 4:4? Hindi lang nabubuhay sa pagkain ng tao, kundi mabuhay sa salita ng Diyos araw-araw. Bakit araw-araw? Kumakain tayo araw-araw eh. Dapat lang ba tayo mabuhay sa pagkain araw-araw? Hindi po. Dapat kung nabubuhay tayo ng araw-araw sa pagkain, at the same time mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Paano natin pasisimulan ng araw-araw sa salita ng Diyos? Through prayer. Manalangin po tayo. Huwag tayong magsawa, kakapanalangin, pasalamat sa Diyos, kaibigan. Araw man at gabi, lagi po tayong manalangin. Wala na po tayo, bilang tao, sige, subukin nyo. Huwag kayong manalangin sa Diyos. Kaya ako po pinagsisikapan ko, kahit 5 minuto lang. Kahit 5 minuto lang, makapagpasalamat ako sa Diyos sa umaga at sa gabi. Bakit? Lalo naman mahirap kung wala ka ng pasalamat sa Diyos. Lumalabas. Mas magaling ka pa sa Diyos. Hindi po ba ganon? Sapagkat ang pagpapasalamat yan ay kalooban ng Diyos. Huling talata. Unang Thessalonica chapter 5. Doon na po natin basahin sa 18. Doon lang naman ang ating gustong kunin yung pangulihan. Unang Thessalonica chapter 5. Anong sabi ni Apostol Pablo? Dito po sa verse 18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo ang lahat ng pangyayari sa pagkakaroon ng hibig ng Diyos. Kita nyo? Lahat ng pangyayari. Halimbawa, yung nakalipas na maghapon. Tapos matutulog ka na lang na wala naman nangyari sa buhay ng pamilya mo. Yun lang, malaking bagay mo nang ipagpapasalamat yun eh. Natulog ka sa gabi. Binantayan ka ng Panginoon Diyos. Lumalapit si Satanas. Tinapik niya si Satanas, lumipad. Tapos ginising ka ng Diyos ng umaga. Hindi mo pa sa pasasalamatan, kaibigan. Diyan mo po sisimulan kung paano tayo mabuhay sa salita ng Diyos through prayer, pasalamat.
Maliwanag ang sabi ni Pablo. Ulitin natin ha. Sa 18. Unang Tesalonica 5:18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari. Masama man o mabuti ang nangyari sa buhay mo, kaibigan. Ipagpasalamat mo kasi yung mabuti at masama, may purpose ang Diyos doon. May purpose po ang Diyos. Hindi natin alam yan, pero ang Diyos na nakakaalam. Huwag po kayong mag-alala. Alam ng Diyos ang dapat gawin sa isang mananampalataya. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Basta magtiwala ka sa Kanya. Kami po, isang buhay na patuto kami. 2 beses na nagkaroon ng sunog sa tabi namin. Sa tabi namin ang mga sunog. O dahil po sa kakapanalangin sa Diyos, pinabayaan ba kami? Hindi. O, merong gustong pumatay sa akin. Pinabayaan ba ako ng Diyos? Hindi. Yan, nasa na yung gustong pumatay sa akin. Matagal nang patay. Kung ano, pag gustong gawin sa akin, yun ang nangyari mismo sa Kanya. Kita nyo po, bakit ginusto ko ba yan? Hindi, kaya ako sinasabi ito, kapag ang buhay mo pinagkakatiwala mo sa Diyos, ang Diyos ay puproteksyon ng Kanya. Kaya nung sabi ni Jesus, laging kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi po ba napakagandang pangako? Purihin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na kami po palang mga tao, pag sumampalataya kami sa iyong bugtong na anak na si Jesus, ay nagiging banal po pala kami. Kasi po ang akala ng tao, ang magiging banal lang ang tao kapag siya ay namatay, hindi. Habang buhay pa siya, ay nagiging banal na po siya. Hallelujah. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang tahanang ito ni Brother Hachi. Patuloy na proteksyonan mo po siya o bakuran mo siya ng kapangyarihan mo sa kanya pong trabaho, lalo na ang kanyang environment na ginagagalawan. Proteksyonan mo po siya, ilayo sa anumang mikrobyo, bakterya, in Jesus' name, at sa kanya pong pagpasok at pag-uwi sa pagsakay sa mga truck. Ingatan mo siya, Panginoon Diyos, awakan mo siya ng magpit sa iyong mga kamay. Hallelujah, pag siya po ay nasa mga truck na sinasabitan niya. Hallelujah. Pagpunta at pag-uwi mula sa kanyang trabaho, Panginoon Diyos. Kasama po yung kanyang driver, yung mga kasama niya, ingatan mo po sila, Panginoon Diyos. Ganon doon si Sister Kim, ang kanya pong pag-aalaga sa kanilang 3 anak, na pawang 3 babae, na sana lumaki po silang may banal na takot sa iyo, at pagdating ng panahon, kung hindi pa po babalik si Jesus, makita mo silang naglilingkod sa iyo. Maraming salamat po. Patuloy mo palakasin ang pangangatawan ni Sister Kim sapagkat hindi po biro ang mag-alaga ng anak. 3 po sila. Hallelujah. Ingatan mo po itong dako nila, O Diyos. Ibigay mo po ang kanilang anuman na pangangailangan nila. Gagaya na sinabi ni Pablo, pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Opo, naniniwala kami kay Pablo. Kaya hanggang ngayon, sinasampalatayanan namin yan. Sabi nga ng aming Panginoong Yesus, hindi pa kayo nagsasalita, alam na ng Diyos ang inyong mga kailangan. Salamat, Panginoong Yesus. Ipamagitan mo po sila sa Ama, na iyong Ama, na aming Ama. Salamat po, Panginoon Diyos. Ingatan mo sa bigyan ng mapayap at mahimbing na tulog sa gabing ito, at gisingin sila sa umaga at taglay ang panibagong buhay at lakas nagmula sa iyo. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Minsan pa, maraming salamat po sa inyo. Kayong manonood, sana meron pong naiwan sa inyo. God bless us all. Babayo, Brother Manny Bautista, ang inyong lingkod.